Ngayong adlaw sa tanan. Sana maayos po ang inyong weekend ngayon. Ito, breaking news ito, no? Siguro sa iba sa inyo dito napanood nyo na ito yung pag nag-resign itong si NBI Director Jamie Santiago. Ito si Jamie Santiago kasi ito yung bukal talaga na dumilipin sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito yung balita ng UNTV para makita ninyo, para bigyan natin ng analyze mamaya pagka napanood niyo yung video na to. Nagpasa ng irrevocable resignation kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Ito'y may petsa na August 15, 2025 at magiging epektibo agad kapag may naitalaga ng kapalit. Nakasaad sa liham ni Santiago na may mga taong may masasamang interes sa kanyang posisyon na patuloy umanong gumagawa para siraan ang kanyang pangalan, kaya't minarapat na lamang nitong magbitiw sa pwesto. Sa huli, nagpasalamat ang opisyal kay Pangulong Marcos sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanya upang maging bahagi ng kanyang administrasyon. Samantala, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang tugon ang Pangulo hinggil sa resignation ni Santiago. Ay, umpisa na. Ito na sinasabi ko. Ang layo pa ng 2028 pero ito na yung umpisa nila na hindi. Ito kasi yung mga ito yung mga departamento ni Bongbong Marcos o ahensya sa gobyerno. Mayroon talaga itong mga nga yan dyan, mga problema kasi itong si Santiago ay hindi na kinaya. Ito yung sinabi niya na mayroong nangingialam o mayroong interesado sa kanyang posisyon. Ganon ang niya. So hindi lang to ang departamento na to, na ang NBI na nagkaroon ho ng problema ngayon, pati itong Department of Health mayroon din itong problema ngayon. So sa loob, internal ang problema dito. So kasi nga ito yung administrasyon natin, itong nag-a-appoint dyan ay hindi mismo si Bongbong Marcos. Mayroong gusto si Bongbong Marcos, ihaharangin ng iba. Ito yung asawa niya. So ito si Jamie Santiago, palagay ko, politika ito. Kaya lalabas din to ang totoong istorya to sa mga darating na mga araw o mamaya o kailan to magsasalita kasi sabagay di naman agad-agad magsalita yan kasi bago lang siya nag-resign. Irrevocable ha. Kahapon to nag-file kasi 15 nag-file to kahapon, so kaagad-agad wala na tong siya na kaagad alis na sa kanyang opisina, wala na tong palugit na mga 5 araw, 10 araw o 30 days kasi karamihan ganyan mag-resign, di ba? Irrevocable, ibig sabihin yan ora mismo alis na ako dito, pagpasa ng resignation sabay alis yan, hindi na yan pupunta na lang yan doon sa opisina kung mayroon ng kapalit siya para mag-turn over sa kanyang mga naiwang trabaho o kaya yung mga dapat ayusin pa. So, ganyan ang sinasabing irrevocable. So, ito si Jamie Santiago, na rin ako dito na medyo, ko dito sa pagka NBI director. Kasi ito yung di ba, sa mga, pinag-inita niya yung mga vlogger na tumitira sa kanila. Ngayon, ito na yung niya, ito na yung karma rin sa kanya. Kasi, itong director na to, medyo rin to sa mga vlogger, mainit din to ang ulo dito sa mga vlogger. Hindi rin to siya maganda ang kanyang pakikitungo sa mga vlogger. At isa pa, ito rin yung nag-file din ng kaso ni VP Sara, na yung pagbabanta ni VP Sara kay Bongbong Marcos na parang binago niya yung istorya. Alam mo naman kasi dinidiktahan nga siya dyan. So ito yung nangyari na ngayon ay hindi niya kinaya. Siguro maraming papagawa sa kanila na anong pwedeng hindi labag na sa kanyang kalooban. Kasi ito si Jaime Santiago ay isa rin to siyang kasi former judge kasi to. Hindi naman to talaga na basta-basta na NBI director ka lang dyan. Pero mayroon tong mataas na posisyon dati at taga to sa batas. Hindi niya nakayanin siguro itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Sinabi ko na to, di ba? Ito yung umpisa na mga ahensya sa gobyerno ni Bongbong Marcos na magkaroon talaga ng problema hanggat kanya-kanya na lang to silang alis sa kanilang mga posisyon. At ito yung sa DOH, balikan lang natin to, patikin lang ho natin to. Itong si Herbusa, ito yung DOH secretary. Ang laki para ng pera nito na involved sa kanyang
dito sa Departamento ng Health. Ang laki bilyon na under investigation. At hindi ko alam ito si Herbusa kung nakalib ba ito ngayon kasi sa kanya, siya ang secretary siya dyan. So, nangangamoy din to resign itong si Herbusa kasi hindi maganda yung ang kanyang departamento ngayon. So, balikan natin si Santiago. Sino ngayon ang papalit kaya dyan? Itong NBI ay under ho ito ng Department of Justice. Ito yung pinamunuan din ni Boyeng Remulla. Si Remulla kailan magre-resign itong loko-loko na itong sunog ang mukha nito na ngayon na nahimik na naman itong missing sa Bungiro? Ano na naman kaya ang mga pakurni-kurni nito pagbalik na naman ang mga interview nito sa missing sa Bungiro? Sabihin na naman na mga boto sa ngayon, nabulalo na siguro dito sa Taal Lake. Wala na nanahimik nga may lumitaw lang yung bigla tapos ngayon wala na nga. So ito siguro isa yun sa dahilan kasi under sa kanya yan siguro kung itong NBI director na to kung di pinasa to kay Boyeng Remulla Boyeng Remulla ang kanyang residency kasi under siya itong DOJ itong NBI sa DOJ. Bakit direct itong si Jamie Santiago sa kay Pangulong Duterte hindi dinaan kay Boyeng Remulla? Pangulong Marcos Duterte. Pasensya na, nagkamali lang po ako. So ayoko lang pangunahan. May something silang mga kakaiba dyan kasi dapat sa kanya muna. Boss niya yan Ang Department of Justice kasi malawak ang sakop niyan Isa kanya yung immigration, hawak ng Department of Justice yan. Ito nga yung NBI, hawak niya yan. So itong departamento na to kapag mayroong magulo talaga ang pamumuno, wala talagang tauhan dyan kahit anong dipinsa mo sa itong administrasyon na to, kapag yung head mo ay sobrang sip-sip, ay sobrang sariling interes ang inatupag dito, hindi ka magtatagal dyan kasi doon ka sa interesado ka na posisyon na yan. So wala talaga magtatagal. So nakakagulat itong balita na to na irrevocable kasi dapat ka to nagbigay pa nga siya ng mga allowance na mga araw para magkaroon siya ng time na mag-turn over sa kanyang mga trabahuin pa. So ayan watak-watak na sila. Umpisa na ng nito. Umpisa na dito yung gulo-gulo ng administrasyon ng Bongbong Marcos. Gulo dito sa House of Representatives ngayon, turuan na kung sino yung sa flood control. Ko lang ba na itong administrasyon na to magulo talaga. Tapos ang balikan nito ang lahat na gulo, mga Duterte. Yun ang problema dyan. Tapos ito yung mga departamento, itong House of Representatives ngayon, hindi na alam kung paano magsimula itong flood control na controversial. Si Bongbong Marcos pa na inspection, wala naman din nangyari. So inspection ka na inspection, atupagin mo na kung paano mo file ng kaso. Hugutin mo na kaagad yung mga tao na yan na sinong involved dyan ng mga congressman. Kung maaari nga lang ipatarsikin na yun sa pagka-congressman, ayan ang hirap kasi kapag tauhan mo, hindi ka gumagalaw. Paano galaw ba yan na naki-inspection ka lang dyan? Ito na. Natabunan tong ibang issue dito sa mga departamento niya, itong mga tauhan niya, kanya-kanya na palang pulasan to. Lumayas na to si Jamie Santiago sa NBI. Nilayasan na. Hindi na kinaya yung pamumulitika dyan sa loob ng NBI. Politika yan. Sino pa ba? Sa mga ginagawa rin ni Jamie Santiago, mukhang natutuwa din yung iba dyan. Especially yung mga vlogger na talagang sabi niya kakasuhan na. Kapag uwi ng Pilipinas, meron yan ba? Kapag uwi ng Pilipinas yung mga yan, huhuli agad yan. Huhulihin namin yan agad. So ano nga gagawin ng pusasan niya? So yun lang ang natin dyan.
abangan natin to, yung mga mangyayari pa dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos ngayon. Wala pa ha. Hindi pa to patapos tong taon na to ha. Pagdating ng mga Nobyembre to Desembre, makikita natin dito kung ano pa mga development nito na magkakaproblema pa to iba dito. Sigurado yan. Natanaw ko na to eh.